Wow, good morning po sa ating lahat. Having coffee, talking to all of you, and sharing Jesus and His love and His grace. What a delight sa umagang ito. Miyerkules po ba ngayon, February 11 ng 2026? Mantakin po ninyo, tayo po ay, wow, February na pala, no? Parang hindi mo na malayan kailan lang yung Pasko. And then, yeah, well, ito pong gusto ko pong sabihin. Bawat araw, nagbibigay ng mga surprises. Aminin man natin sa hindi, bawat araw, may mga dumarating din na hindi ka nais-nais. Mga ayaw natin. Sandali lang po. Pero, sa biyaya ng Lord, continuous na ako magsalita, no po. Sa biyaya ng Panginoon, tayo po, na kanyang mga anak, ay talaga pong meron pong tinatawag na kumpiyansa na hindi man natin alam kung ano yung mangyayari sa araw na ito, no? Alam niyo po ba, minsan gabi na nakagat pa ako ng aso. Gabi na. As if, hindi naman po gabi, ganun kagabi, as takip silim na. Nakagat pa ako ng aso, dumating yun. Minsan nagtanong ako, Lord, it started right, tapos ngayon nakagat ako, ganun-ganon. Gabing-gabi na bumuti naman, sabi naman ng doktora, sa umaga na lang ako tuturukan ng anti-rabies. So, umaga na ako nagpa-anti-rabies, no? And okay naman na po, no? Ang lesson po rito is, in everything, we know that Jesus Christ is in control. Paulit-ulit ko po sinasabi yan, parang sirang plaka. Pero yung punto totoo. Sabi ko, Lord, nag-question ako noon. Sabi ko, Lord, naman ako, ang ganda-ganda ng araw ko, tapos biglang nasisira. Biglang nasisira talaga. Kasi sometimes, ewan ko, minsan hindi rin naman consequence ng gawa ko. Kasi minsan, wala na akong nagawang mali nung araw na yon. May mga mali tayo, oo, pero hindi naman ako gumawa ng isang decision na para mag-lead sa ganon. Talagang sometimes, sa mind mo, marami kang mabubuo na mga bakit ganon, bakit ganyan. Ako, this past few days, talagang masasabi ko pong buryong na buryong, busit na busit ako. Kami actually ng mga katransaction ko. Pero sabi ko, isang person lang ang tignan natin. It's that is Jesus Christ. Sa ngayon po, nasa kawalan kami hindi kawalan ng pag-asa, siyempre Kristiyano kami. Gusto ko sabihin, nasa kawalan kami ng kung ano yung mangyayari, parang gano'n. Parang zero kami. Bahala na si Lord. Talagang doon na. Bahala ka na, Lord. Noon nagplano kami, no? Ngayon wala nang plano-plano, bahala ka na. Inano ko ng gano'n. Yun ang usapan namin. Wala nang plano-plano, bahala na si Lord. Kasi ang dami namin plano noon. Minsan wag na tayong magplano, hayaan na natin ang Panginoon. May nakalagay kasi sa Bible, nagplaplano ang tao, pero ang kasagutan, katugunan, si Jesus lang din ang magbibigay. Paano ko ba sasabihin ito na hindi harsh? Kasi dito po sa ating vlog po, totoo lang ako dito eh. Hindi ako nag-e-edit dito. Ayaw ko. Gusto ko yan sa loobin ko. Yun ang ma-acquire ninyo, makuha ninyo. Sapagkat I believe, no, dahil doon, matututo naman tayong lahat. At yes, sapagkat ang buhay po natin ay isang practical joke. No, hindi joke. Sorry, hindi po. Isang practical way of seeing God's goodness in everything. Yung pong gusto ko sabihin. Ngayon, talagang wala nang plano muna. Ang tagal namin nagplano, the whole year, kung anong ginawa, wala na. Bahala na si Lord. No? At naniniwala ako, makinig po, kung hindi ka na nagplaplano, hinahayaan mo na sa kamay ni Jesus lahat, gagawa siya ng maganda. When you are resting, Jesus is working. But if you are working, Jesus is resting. Kay Joseph Prince ko nakuha yan. Ibig sabihin ng resting, ibig sabihin, pababayaan ka naman ni Jesus. Jesus is very gentle. If you wish to work it out. Tanda po ninyo, ito lang pong gusto ko sabihin. Kilala niyo si Sarah. Alam niyo dating pangalan niya Sarai. Kasi, alam niyo, inip na inip siya magkaanak. Ngayon, ang sabi niya,
tinawag niya yung asawa niya. Siyempre si Abraham. Abraham, halika, kanya. Pwedeng makisiping ka doon sa aking alipin. Maganda yung alipin ko. Ang pangalan niya Hagar, si Hagar, no. Magsiping kayo dahil wala naman tayong anak. Yung magiging bunga ninyo, yun na lang ang ating magiging anak. Pero hindi naman po ganun na nangyari. Ano po ba nangyari? So nagtalik si Abraham at si Hagar. Maganda si Hagar. Egyptian po si Hagar, tandaan nyo. Nagtalik, nagsiping, nakabuo. Okay? Ngayon, ang nangyari, ang pangalan ng bata, si Ishmael. Hindi po ba? Alam naman natin yan. Pero si Hagar, yung plano ni Sarai, ay hindi po nangyari. Dahil sa nakikita ko po ito sa takbo ng story sa Bible, ito po si Hagar, siya nag-aalaga sa anak niya. Pinagmamalaki niya si Ismael, bunga ni Abraham. Hindi po ba? Ngayon, tinutuyan na ngayon ni Hagar si Sarai. Walang anak, matanda. No? Pero, alam niyo po ba kung bakit nangyari yon? Tinulungan ni Sarai ang Diyos para mabuo yung kanyang ninanais na anak. Pero God is good all the time. Sabi nga ni Don Moen. At ang sabi ng aklat na ito, Bible, God is good kasi nung si Sarai ay masyado nang natutuya, no? Masyado na siyang lugmok sa kahihiyan dahil wala nga po siyang anak. Pinalabas na po ng Diyos si Abraham nung gabi. Tumingin ka dito sa taas, sa langit. Bilangin mo nga lahat ng bituin. Gaano ba karami ang bituin niya? Naku, Panginoon, sobrang dami po. Sabi ng Lord kay Abraham, ganyan din karami magiging descendants mo. Opo, kasiguro niya dahil may anak naman na ako si Ismael. No, hindi kay Ismael. Sa magiging anak mo kay Sarai. Then one day, nagkwento lang po ako talaga, no? Dumating yung mga angel, natawa pa nga si Sarai kasi sabi kasi ng angel, magkakaanak daw si Sarai. Natawa si Sarai. Sabi ng angel, bakit na tumawa, Sarai? Hindi po ako tumawa, ni Sarai. Hindi ako tumawa. Sabi niya ganon. Hindi ako tumawa. No, tumawa ka. Sapagkat ng isa po sa angel na yun, gusto niya malaman kung sino si Jesus Christ. Hindi pa nagkakatawang tao. Siya po ang Diyos. Nagpapakita nung sa Old Testament, makinig po mabuti, sa anghel. Kaya minsan may mga vision si Jeremiah, si Daniel, sa isang angel, si Jesus Christ po yun. Pero Diyos siya, syempre. Hindi pa nagkakatawang tao. So, ganon. Then, to make the long story short, nanganak nga po si Sarai, later on tinawag na Sarah. Sapagkat ang Sarah nangangahulugan ng highly favored siya, na siya ay pinaburan ng Diyos at siya ay nagkaroon ng anak at tinanggal siya sa kanyang kahihiyan. Okay? Kaya yung pong Sarah. Dating Sarai, ngayon Sarah. Kaya if you have plans in life, hindi masama magplano. Pero wag mong pangungunahan ng Panginoon. Sabi ng Bible, gumagawa tayo ng mga plano, pero ang Panginoon pa rin ang naggagawa ng katuparan ng lahat ng ito. Kaya yan pong natutunan ko ngayon. I was nagbubulay-bulay ako sa Bible At maganda itong kwento ni Sarai, no? At later on, from being barren na walang anak, nagkaroon siya ng anak. Ito nga po si yung anak po nila ni Abraham, no? Sa kanya po nagmula ang lahing Israel. Yung po si Isaac, na later on naging anak niya si Jacob. Dumami ang bansa, ang Israel. Ang mga tao sa bansa niya tinawag na Israel later on. So, yun lang po gusto ko sabihin sa inyo ngayon. Basa tayo ng verse, sabi sa Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Okay? And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So maraming salamat po. Kung hindi pa ako Vibes, mag-Good Vibes na. Click mo ang subscribe button. Share Jesus, share His love. Kapit tayo. God bless.